channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Okay. Okay. It's been a long day. Wait, I need this. You know what is this? Ginagamit to ng mga matatanda sa kanilang mga lamig-lamig. Pero ako, ginagamit ko rin naman siya sa mga lamig-lamig. Pero mas gusto ko siyang amuyin. Nag-umpisa sa letter E. Tapos may picascent. Ang ganon. Picascent oil. So, I just love yung kanyang smell. Ewan ko, may nakaka-relax siya na pakiramdam sa akin or something like that. Pero ayoko siya nadadampi sa ilong or sa kung ano. Parang hindi ako sanay. Maliban na lang kung kinakailangan talaga. Like, masakit ang ulo ko talaga, maglalagay talaga ako. Or sinisipon ako, maglalagay talaga ako sa ilong ko. Pero kung wala naman, it's just like parang nakakaramdam lang ako ng very nakaka-overwhelm na energy or nakaka-overwhelm na feelings. Feelings, okay? Like, inaamoy-amoy ko lang siya ng ganun. Or kumukuha ko ng tissue, tapos inaamoy ko siya, nilagay ko siya dun sa tissue. Pero naubusan ako ng tissue. Okay, so, never mind. Okay, my dear Pisces, kumusta ka naman? Kumusta ka naman, my dear? Long time no see. I hope that you are doing well. I hope that you are doing okay. Nasa mabuti kang kalagayan. Okay? Iboto niyo po ako sa susunod na election. Char! Diba yung mga tao na kinukumusta ka is yung mga may mga hidden agenda lang. Char, joke lang. Okay, my dear Pisces, let me see. Clean my personal space, please. No negative energy. Speaking of negative energy, nag-promise ako, my dear, na ngayong taon na to magiging mabait ako as much as possible. Kasi last year, medyo hindi ako naging mabait. Naging mapagpatul ako sa mga tao na dapat hindi ko pinapatulan. And kanina, wala, sinapian ako ng sipag, habang wala akong ginagawa, nag-scroll ako sa mga comments. Eh, meron ako mga nababasa doon na mga, alam mo na, medyo hindi mga kaaya-aya na mga salita. Lahat, tinitira yung personality ko, tinitira yung religion ko, tinitira lahat. Tinitira yung pagkatao ko, in short. Sanay na ako. Kasi simula bata pa naman ako talaga namang pipili, ilan-ilan lang yung mga taong naging mabait talaga sa akin. Okay. And madalang lang ako makareceive ng mga compliment from people around me. Okay. So what I do is, hindi ko na ni-replyan, tinanggal ko na lang sa comment section. Ganun na lang. Kasi mas maganda na parang hindi na natin mababago yung belief system ng mga people around, okay? So anyway, my dear Pisces, I'm very, very sorry kasi kinakailangan ko lang ng outlet. I need to do this, okay? Okay, so ang reading mo is para sa first 15 days of February, my dear. First card natin is energy ng first 15 days of February. Second card natin is energy mo. Third card natin is energy ng iyong heart. Next card natin is energy ng past, possible na energy ng nakaraan na nakaka-apekto pa rin sa'yo hanggang sa ngayon. And then possible na outcome nung energy. And then spiritual message. And then titingnan natin yung ilalim ng card for the hidden message. Okay? Let's go na tayo, my dear Pisces. And remember, kagaya na sinabi sa opening card natin, take what resonate and leave sa iba yung hindi naman. And watch on your own risk. Okay, my dear. Let me see. Let's go na tayo. Pisces, energy ng first 15 days. We have here the energy of the Page of Cups. Okay? So, ang nakukuha ko, my dear, sa energy ng Page of Cups is more on energy ng pagiging creative. There is something inside you, my dear, na kinakailangan ilabas, na kinakailangan i-unlock. Yun ang nakukuha ko sa card na to. This is more on energy of being creative. So, parang sinasabi, my dear, ngayong first 15 days of February, it's very important, my dear, na maging creative ka, my dear, sa life mo. Like, you need to do something na posibleng different. Something na hindi kagaya ng ginagawa ng ibang mga tao. Like, possible na
na merong isang bagay na gagawin na, di ba, parang sa pagsusurat, waray-waray naman ka. Pagsusurat ba? Pagsusulat. Parang sa pagsusulat, hindi lahat kanan, yung iba kaliwete. At kung ikaw ay kanan, hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo na maging kaliwete. Parang ganon. You just need to embrace, my dear, yung pagiging unique mo, my dear. Yung talent mo, yung skills mo, yun ang nakukuha ko dito. And at the same time, you need to control your emotion sa energy ng page. Kasi lahat ng page ko, my dear, ay may kinalaman sa pag-aaral ng kung ano man yung specific na category na meron sila. And this time, meron kang energy ng cups. Okay? So, I love yung energy ng card na to kasi possible na maramdaman mo, my dear, na hinihila ka ng first 15 days of February na ilabas yung inner you. Like, ilabas mo yan, wag ka mahiya. Pero, 'di ba? Minsan kasi ayaw nating gawin yung bagay na yung kasi, 'di ba, magiging iba tayo, magiging weird tayo, magiging kakaiba tayo, or baka hindi trend, baka hindi ginagawa ng ibang tao, yung mga ganon. May maraming mga reason kung bakit ayaw natin gawin yung isang bagay kahit nasabihin natin na yun naman yung we are comfortable with that kind of way. Okay, next card natin is energy mo. Possible na energy mo. We have here the energy of the magician. I love yung energy ng magician over here, my dear. Kasi nagre-release siya na parang you want to create something. You want to create something, my dear. Like, meron akong gustong gawin, okay? So, kung i-combine natin siya dun sa energy ng Page of Cups, sinasabi dito, my dear, na parang for you to be successful dito sa gusto mong gawin, you need to embrace your inner. Okay, kinakailangan mo i-embrace yung pagiging creative mo, yung paggawa mo ng mga bagay in a unique way, yung mga ganon, okay? Hindi ka pwedeng magpa-apekto, my dear Pisces, sa mga kung ano sasabihin ng ibang tao na, ay, Pisces, hindi naman namin ganyan ginagawa yan eh. Like, hindi ganyan talaga. Like, mali ang ginagawa mo. Like, wala kang pake. Ganon, di ba? Ay, pagka maldita lang yung peg, di ba? Kasi, I can feel, based sa card natin dito, my dear Pisces, na magiging okay lang to, or parang magbo-bloom lang siya, or magiging successful siya sa combination ng dalawang card na to, if you embrace your uniqueness. Yung pagiging unique mo na hindi ka kagaya ni ganito, or kung paano nila ginagawa yung certain na bagay is hindi ikaw yon, okay? Pwede mo tinatry, there's a possibility maybe na baka tinatry mo na ganito i-work yung system or ano, pero parang lalo ka nagkakaroon ng struggle. Pwede naman, di ba? Kasi nangyayari din sa akin yan. Ayoko na sabihin kung bakit. Paano? Okay. Let's go tayo sa area ng iyong heart. Let me see, Pisces. We have here the High Priestess. Sa area ng iyong heart, this is energy of, yung nakukuha ko is more on parang kinakatok ka, Pisces. Like, nagkakaroon ka ng awakening sa area ng iyong heart, sa energy. Alam mo, this is going to be a very, very powerful, my dear, na energy. To the point na nasa labas, nasa heart mo, my dear, si High Priestess. This is going to be a very, very powerful, my dear, na energy. Kasi ang nakukuha ko dito is more on parang, si High Priestess is energy of revelation or katotohanan. So therefore, parang merong mga something inside your heart na parang nagkakaroon na siya ng clarity. Okay. Power. Yung reading is releasing this energy of power. Alam mo yung parang realization, my dear Pisces, na parang, okay, kaya pala ang hirap-hirap gawin tong bagay na to kasi hindi original yung pagkakagawa ko. Parang ganon. Okay, parang basta hindi original. And isang kaibigan din, my dear, ang nagsabi sa akin, sa pagtataro card, because aaminin ko, my dear, itong mga past few years, mga past few months, kinukumpara ko yung sarili ko sa ibang mga tarot card reader. Okay, kinukumpara ko, totoo yan, kinukumpara ko, and parang tinitingnan ko kung paano sila mag-read. Pero pag trinay ko, my dear, na parang gayahin kung paano sila mag-read, in-apply ko sa sarili ko, parang hindi talaga siya okay. Like, sa kanila mukha, okay sa kanila, pero sa akin hindi talaga okay. Like, it's not good. So, I think yung energy na to, my dear, is more on telling me, parang embrace the inner you, embrace the inner, may something, kumbaga parang, sinasabi dito, my dear, na, basta, bahala ka na mag-adjust. Let me see sa energy na nakaraan.
minsan, my dear, pag nagre-reading ako, we have here the energy of the Queen of Wands, okay? Minsan, pag nagre-reading ako, my dear, may mga energy na pumapasok. And gusto ko siyang sabihin and gusto ko siyang i-explain, pero hindi ko alam kung paano siya i-explain. Isa yun sa struggle ko, my dear, for a very, very long time, na parang hindi ako makahanap ng eksaktong words kung paano ko i-explain yung energy na nararamdaman ko sa reading. Okay? Kagaya nito, energy ng past to, di ba? The Queen of Wands. Si Queen of Wands is energy of very unstoppable. As in like super, super unstoppable siya, my dear. So sa energy ng nakaraan, my dear, there's a tendency na energy mo to. This is your energy. Yes, tama, energy mo to. Na you are very unstoppable. Like, super, super unstoppable ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo na parang punong-puno ka lang talaga ng pag-asa, punong-puno ka lang na talaga ng dreams. Like, gusto ko to, gusto ko yan, gagawin ko to, gagawin ko to, gagawin ko yan. Actually, hanggang ngayon. Like, hanggang ngayon, sa energy ng magician, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Kaso, ang problema, there is something na kumbaga yung ganun na energy mo is parang meron na siyang plot twist. Okay? I'm trying to get yung energy dito, my dear Pisces, as much as possible. Okay? Parang may something na siya. And sinasabi dito, my dear, because you're trying like to fabricate yung sarili mo. Okay? Like you're trying to fabricate yung sarili mo, my dear. Yun na nakukuha ko dito. Na parang hindi mo na-embrace yung ikaw talaga. Like, hindi mo natatanggap yung ikaw talaga. Hindi mo na-accept yung ikaw talaga. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. For example, ako, another example na naman para maintindihan mo. Ako, lalaki. Kahit ano pang itawag mo sa akin, ma'am, madam, sir, ganito, ganyan, lalaki ako. Or I'm a guy. So, therefore, may mga tao na sasabihin sa akin, dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganun ka, dapat ganyan ka. So, pwede kong parang pekein yung sarili ko, my dear, na, oh, lalaki, ganito, ganyan, macho ako, ganito, ganyan, ganun, ganun. Pero, hindi lang kasi sarili ko yung lolokohin ko eh. Lolokohin ko yung mga tao sa labas, lolokohin ko rin yung sarili ko. 'Di ba? So, ang hirap ipaliwanag. Basta yung ganun na yun. So, it's just better na parang, okay, sige na lang. And wag mo nang isipin yung iisipin ng ibang tao about you. Kung ano yung magiging ano. Kasi sa nangyayari sa akin ngayon, parang every time na meron ako makikitang tao, parang kinakailangan ko ipaliwanag yung sarili ko. Na, ay hindi po, like, kahit ganito po ako, hindi po ako yung klase ng bakla na parang kung sino kanino-kanino na lang pumapatol ng ganyan, yung ganun. Parang, ini-embrace ko lang po talaga yung nararamdaman ko na ganito, ganyan. Like, nasabi pa ng iba, ay, mag-aasawa ka, dapat mag-asawa ka kasi kawawa ka, walang mag-aalaga. Mag-aasawa naman po ako sa tamang panahon po, hindi po ako nagmamadali. Kumbaga, kung darating, yung parang bang kinakailangan ko laging i-explain yung sarili ko. 'Di ba? And yung iba, my dears, na nasa sitwasyon ko or nasa kalagayan ko, para bang, sige na nga, magpapakalalaki na lang ako, i-conceal ko na lang yung nararamdaman ko, para wala na akong marinig na kahit ano pa. Wala na akong marinig na kahit ano pang chika, wala na akong marinig na kahit anong yaw-yaw pa or kung ano-ano pa. Pero the reality is, the more mo ginagawa yun, because ayaw mo lang makarinig ng kahit anong feedback galing sa labas, the more na nagiging mas komplikado yung buhay mo. The more na nagiging mas isolated ka. Because hindi ka nagiging expressive. Okay, bago mo sabihin yung isang bagay, bago ka mag-react, bago mo gawin to, iniisip mo muna kung ano sasabihin ng ibang tao sa'yo. I hope naiintindihan mo yung ibig kong sabihin. And this is a general reading. Pag umabot ka sa punto na to na hindi mo pa rin ako naiintindihan, you are free to exit. Huwag mo ipilit yung mga reading ko sa'yo. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is a very, very nice energy for you. Pero it's just more on parang kinakailangan mo, my dear, tanggalin lahat yung mga artificial preservative, my dear, sa katawan mo. Like, who cares kung anong iisipin ng ibang tao? And you cannot please everybody. Gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to. You cannot please everybody, my dear. Darating at darating talaga yung time na may mga tao na ayaw at ayaw pa rin sa ginagawa mo. May mga tao na ayaw at ayaw pa rin talaga sa'yo. So, be yourself. Diba? Possible na outcome nitong energy na to is the energy of the justice. My dear, I hope na nakakatulong ako sa'yo. This is a good energy, my dear. Kung ano man yung uumpisahan mo ngayong first 15 days of February, it is a sure success, my dear. Posibleng life-changing, life changer na energy to, my dear. Okay?
Very powerful lahat ng cards mo, my dear. Like, super, super powerful. Paulit-ulit lang tayo sa sinasabi, pero iisa lang yung energy na nare-receive ko dito, my dear. You need to be yourself. This is the time, my dear, that you need to be yourself. Okay? Last card natin is the spirit message para sa'yo. We have here the Two of Cups, okay? You will find yung mga tao na tatanggap sa'yo. You will find people that will love you for who you are and what you are. You will find love. Kahit magpakatotoo ka dyan, maski jologs ka, maski kengkoy ka, maski weird ka, basta magpakatotoo ka, you will find the right person. Rather than magpapanggap ka ngayon, tapos hindi mo mako-contain yung energy na hindi mo hindi magiging consistent yung energy na yon, tapos sa kalagitnaan ng relationship or sa kalagitnaan ng connection, biglang lalabas yung totoong kulay mo o yung totoo. Mas mahirap yon. Mas mahirap yon. Sinasabi dito, my dear, that you will find the people that will truly love you, my dear. Hindi mo kinakailangan mag-pretend. Okay? Hindi mo pinakailangan na baguhin yung sarili mo para mag-fit in ka lang sa isang group or sa isang circle o sa isang relationship kasi ikaw yan. Okay? Maliban na lang kung hindi healthy ang ginagawa mo. And matanda na tayo. Kung nandito ka sa channel na to at umabot ka talaga ng ganito katagal, alam mo na matanda ka na. Alam mo na ang tama at mali. And we need to be responsible sa mga bagay na ginagawa natin. Hidden message, my dear, is the Two of Wands, decision making. You need to make a decision. Ako, everyday lumalabas ang Two of Wands. Okay, this is the hidden message. Isa lang ang nakukuha ko. Kung ano ang nasa likod, kung anong nasa past, is a part of the experience. I cannot change it. Kung ano yung nangyari sa past, I cannot change it anymore, my dear. Ang pinaka-importante is move forward and learn sa kung ano yung nangyari sa nakaraan. Ganun lang kasimple yon. You need to make a decision, my dear, to move forward, to believe on yourself. That is the hidden message, my dear. Sa pagsampa ng first 15 days of February, malalagay ka, my dear, sa lugar na kinakailangan mong magdesisyon. Kinakailangan mo manindigan sa isang bagay, my dear Pisces. And sinasabi dito, my dear, ng ating mga spirit guide, na don't worry. May mga tao at mayroong mga tao, my dear, that will support you along the way. Okay? Kaysa naman yung sinusupport ka ngayon tapos sa bandang huli, meron lang makitang mali sa'yo. 'Di ba? Double pressure yon. Talagang double pressure yun, my dear. Yung gusto mo nandyan siya, tapos babaguhin mo yung sarili mo. Never mind. Okay? So, my dear Pisces, yan ang nasagap natin para sa yung first 15 days of February. I hope and pray, my dear, na nagustuhan mo ang ating reading. And always remember na mga cards natin, my dear, ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.